Tahimik ang gabi, pero hindi ito yung karaniwang katahimikan na nakakapagpahinga ng isip. Ito yung klase ng katahimikan na parang may nakatingin sa'yo mula sa dilim naghihintay. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na bigla kang lilingon kahit wala namang tumawag sa'yo? O yung biglang paglamig ng hangin kahit hindi naman dapat? Ganun nagsimula ang lahat, isang simpleng camping trip na nauwi sa isang karanasang hindi na namin kailanman makakalimutan. Ang lugar ay nasa liblib na bahagi ng Maasin, isang bayan na kilala sa lunti ang kabundukan at tahimik na mga baryo. Sa araw, para itong paraiso, mga punong sumasayaw sa hangin, malinaw na ilog, at sariwang simoy na bihira mo nang maranasan sa syudad. Pero pagdating ng gabi, ibang kwento na. Parang may nagbabago sa paligid. Parang may gumigising. Ako si Marco, isang simpleng lalaki na mahilig sa adventure. Kasama ko ang dalawang kaibigan ko, si Jessa, isang babae na palaban at hindi basta natatakot, at si Carlo, tahimik pero mapag-obserba. Plano lang talaga namin ay mag-camping, mag-bonding, at magpahinga mula sa stress ng trabaho. Wala kaming ideya na may iba palang naghihintay sa amin doon. Dumating kami sa lugar bandang hapon. Ang campsite ay malapit sa isang maliit na gubat, may kalapit na ilog at napapalibutan ng matataas na puno. Maganda ang tanawin, halos perpekto. May ilang lokal na dumaan at napansin namin na parang may gusto silang sabihin, pero pinili na lang nilang manahimik. Isa sa kanila ang bahagyang tumingin sa amin, sabay sabi ng mahina, "Huwag kayong magtagal paggabi na." Akala namin, simpleng babala lang dahil sa wild animals o kung anuman. Habang papalubog ang araw, nagsimula na kaming maghanda ng tent. Masaya pa ang usapan, tawanan, kwentuhan, at plano kung anong lulutuin namin. Pero unti-unti, napansin ko na parang bumibigat ang hangin. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mali. Napansin din ni Carlo na tahimik ang paligid. Hindi ba dapat may maririnig tayong kuliglig o ibon? Tanong niya. Tama siya. Sobrang tahimik. Yung katahimikan na parang pinipili. Nang tuluyan ng dumilim, doon nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang apoy ng campfire namin ay biglang lumalakas at humihina kahit walang hangin. Si Jessa, na kanina lang ay matapang pa, biglang napalingon sa likod niya. May narinig ba kayo? Tanong niya. Wala kaming narinig, pero halata sa mukha niya na hindi siya nagbibiro. Lumipas ang ilang minuto at doon namin unang narinig. Isang tunog, parang may kumakaluskos sa mga dahon. Hindi siya normal. Hindi siya tulad ng hayop. Parang may sinusundan o may nagmamasid. Sinubukan naming baliwalain pero paulit-ulit itong bumabalik. Mas lalong lumalapit. Baka hayop lang, sabi ko, kahit hindi ako sigurado. Pero sa loob-loob ko, may bumubulong na hindi iyon basta hayop. Nagdesisyon kaming pumasok muna sa tent. Mas ligtas doon, o yun ang akala namin. Habang nasa loob kami, mas lalong lumalakas ang mga tunog sa labas. Parang may naglalakad sa paligid ng tent namin. Mabagal. Sinusukat ang bawat hakbang. Ramdam namin ang presensya kahit hindi namin nakikita. Tapos, biglang tumigil ang lahat. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang mahina ngunit malinaw na boses ang narinig namin. Marco, nanlaki ang mga mata ko. Hindi pwedeng may tumatawag sa akin sa lugar na yun. Walang ibang tao doon maliban sa amin. At lalong hindi pwedeng alam nila ang pangalan ko. Guys, narinig niyo yun? Mahina kong tanong. Hindi agad sumagot sina Jessa at Carlo. Pero sa itsura nila, alam kong narinig din nila. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Ang boses na yun hindi ko maipaliwanag pero parang pamilyar. Parang may kilala ako na ganun ang tunog. Pero impossible. Biglang may aninong dumaan sa labas ng tent. Hindi malinaw pero sapat para mapansin namin. Hindi ito hayop. Masyadong mataas. Masyadong kakaiba ang galaw. Dahan-dahang bumukas ang zipper ng tent, hindi mula sa loob.
Napatingin kaming tatlo sa iisang direksyon. Walang gumagalaw. Walang humihinga. At sa maliit na siwang ng tent, may dalawang matang nakasilip. Mapula. At hindi kumukura. Doon namin napagtanto na hindi kami nag-iisa sa maasim. At kung ano man iyon, matagal na pala kaming pinagmamasdan. Hindi agad kami nakagalaw. Parang may biglang humigpit sa dibdib ko na kahit gusto kong sumigaw o gumalaw, hindi ko magawa. Yung dalawang matang nakasilip sa siwang ng tent, hindi sila basta mata ng hayop. May laman sila. May isip. At higit sa lahat parang may intensyon. Unti-unting umurong si Jessa palayo sa zipper. Nanginginig ang kamay niya habang pilit niyang tinatakpan ang bibig para hindi mapalakas ang hinina. Si Carlo naman, nakatitig lang, parang sinusubukang intindihin kung ano ang nakikita niya. Ako hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang sa bigla nagsara ang zipper. Mag-isa. Walang humawa. Walang kahit anong tunog ng paa o galaw sa labas. Para bang nawala bigla ang kung ano man iyon. Pero ang pakiramdam mas lalo lang lumala. Parang hindi siya umalis. Parang nandyan lang siya. Naghihintay. Hindi na to normal, bulong ni Carlo, halos hindi na marinig. Kailangan na nating umalis. Ngayon, sagot ni Jessa, nanginginig pa rin ang boses. Gabi na hindi natin kabisado yung daan. Tama siya. Ang maasim, kahit maganda sa araw, ay parang ibang mundo paggabi. Wala kaming signal, walang ilaw, at ang tanging gabay lang namin ay ang mahina naming flashlight at ang apoy na unti-unti nang namamatay. Pero sa sitwasyon namin, mas nakakatakot manatili. Bago pa kami makapagdesisyon, may narinig na naman kami. Mahinang yapa. Sa ibabaw ng tent. Dahan-dahan. Parang may gumagapang. Tumigil ang lahat. Ramdam ko ang bawat galaw na kung ano man iyon sa ibabaw namin. Ang tela ng tent ay bahagyang lumulubog sa bawat diin ng bigat. Hindi ito maliit na hayop. Masyadong mabigat. Masyadong kontrolado ang galaw. Marco, bulong ulit ng parehang boses. Pero ngayon, mas malinaw na. At mas malapit. Parang galing sa taas. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sino ka? Halos pasigaw kong tanong kahit nanginginig ang boses ko. Walang sagot. Pero unti-unting tumigil ang yapa. At muling bumalik ang katahimikan. Yung klase ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay. Lumipas ang ilang segundo o baka minuto, hindi ko na alam bago namin napagdesisyonan na kailangan na naming lumabas. Hindi na pwedeng manatili sa loob ng tent na parang kulungan. Dahan-dahan naming binuksan ang zipper, sabay-sabay kaming lumabas. Walang tao. Walang hayop. Walang kahit anong bakas. Pero ang paligid parang mas madilim kaysa kanina. Parang hindi sapat ang liwanag ng buwan para maabot ang lupa. Parang sinasalo ng mga puno ang liwanag, tinatago ito mula sa amin. Napansin ni Carlo ang campfire namin. Halos patay na. Pero hindi iyon ang nakapagtaka. May mga baka sa lupa sa paligid nito. Hindi malinaw pero halata. Parang paa. Pero hindi normal na paa. Mahahaba ang daliri. At parang baliktad ang pagkakatapak. Napalunog si Jessa. Ano yan? Hindi ako sumagot. Hindi ko rin alam. Pero may isang bagay na nagsimulang mag-connect sa isip ko. Yung babala ng lokal. Yung katahimikan ng gubat. Yung boses na tumatawag sa pangalan ko. At na yun yung mga bakas. May mga kwento akong narinig dati. Mga kwentong tinatawanan ko lang noon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na gumagala sa gabi. Mga nilalang na kayang gayahin ang boses ng tao. Mga nilalang na hindi dapat makita. Aswang ang mahina kong nasabi. Parang biglang numamig ang hangin nang banggitin ko yun. Tumigil ka nga, agad na sagot ni Jessa.
pero halata sa boses niya na natatakot din siya. Hindi totoo yan. Hindi ko rin gustong paniwalaan, sagot ko. Pero anong ibang paliwanag meron tayo? Hindi sumagot si Carlo. Nakatingin lang siya sa isang direksyon, sa may gubat. Sinundan namin ang tingin niya. May isang puno doon, medyo malayo sa campsite. Sa ilalim nito parang may nakatayo. Hindi malinaw. Pero may hugis. At parang nakatingin sa amin. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit. Pero hindi rin umaalis. Umalis na tayo, bulong ni Carlo, maseryoso na ngayon. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Nagmadali kaming mag-impake ng ilang gamit, hindi na kumpleto, basta lang may madala. Ang plano namin ay sundan ang trail pabalik sa kalsada kahit gabi na. Habang naglalakad kami, ramdam ko na parang may sumusunod sa amin. Hindi ko makita pero nararamdaman ko. Yung tipong may biglang kaluskos sa likod mo, pero paglingon mo wala naman. Paulit-ulit. Hanggang sa biglang nagsalita si Jessa. Guys, may napansin ba kayo? Ano? Tanong ko. Parang paikot-ikot tayo. Napahinto kami. Tumingin ako sa paligid. At doon ko napagtanto, pamilyar yung lugar. Yung parehong puno. Yung parehong bato. Yung parehong campsite. Bumalik kami. Hindi namin namalayan kung paano. Hindi pwede to, bulong ko. Diretso lang tayo kanina. Pero nandito na naman kami. At ang mas nakakatakot, yung tent namin bukas na ulit. Hindi namin iniwan ng ganon. At sa loob nito may nakaupo. Isang babae. Nakatungo. Mahaba ang buhok, halos takpan ang mukha. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Pero alam naming hindi siya dapat nandyan. Jessa, mahina kong sabi, kilala mo ba siya? Umiling siya. Dahan-dahang tumingala ang babae. At doon namin nakita ang mukha niya. Hindi ito normal. Maputla. Parang walang dugo. At ang mga mata itim. Buong itim. Umiti siya. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. At saka siya nagsalita, kanina pa ako naghihintay sa inyo, parang biglang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Hindi na namin alam kung tatakbo ba kami o mananatili. Hindi na malinaw kung alin ang mas ligtas. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang gabi. At kung ano man ang nasa harap namin, hindi lang siya basta nilalang ng dilim. Parang may alam siya tungkol sa amin. Mga bagay na hindi namin kailanman sinabi. Hindi ako agad nakasagot. Parang natuyo ang lalamunan ko habang nakatitig sa babaeng nakaupo sa loob ng tent. Yung ngiti niya hindi normal. Parang may tinatago. Parang may alam na hindi namin alam. Kanina pa ako naghihintay sa inyo, paulit-ulit umalinggaw sa isip ko yung sinabi niya. Paano siya napunta doon? At bakit parang kilala niya kami kahit hindi naman namin siya kilala? Umalis na tayo, pabulong na sabi ni Carlo, pero ramdam ko sa tono niya na gusto na talaga niyang tumakbo. Hindi pa rin gumagalaw si Jessa. Nakatitig lang siya sa babae, parang may sinusubukang alalahanin. Sandali, mahina niyang sabi. Parang nakita ko na siya dati. Napatingin ako kay Jessa. Saan? Hindi siya agad sumagot. Parang nahihirapan siyang alalahanin. Hindi ko sure pero parang may kwento si lola ko dati tungkol sa babaeng ganito ang itsura. Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Biglang tumayo ang babae sa loob ng tent. Dahan-dahan. Walang kahit anong tunog. At kahit nakatayo na siya, hindi pa rin malinaw kung gaano siya katangkad. Parang may mali sa proporsyon ng katawan niya. Parang hindi siya dapat ganun. Napaatras si Jessa. Hindi siya tao, hindi na kami nagdalawang isip. Sabay-sabay kaming tumakbo palayo sa tent, hindi na iniisip kung saan kami pupunta.
Basta ang alam lang namin, kailangan naming lumayo sa kanya. Habang tumatakbo kami sa gitna ng madilim na gubat, naririnig ko ang sarili kong paghinga, mabilis, magulo. Ang mga sanga ay kumakalabit sa braso ko, pero hindi ko na pinansin. Ang mahalaga lang ay makalayo. Pero kahit gaano kami kabilis tumakbo, may isang pakiramdam na hindi nawawala. Yung pakiramdam na may sumusunod, at hindi siya nagmamadali. Marco, sigaw ni Carlo mula sa likod. Huminto ka. Napahinto ako, sabay lingon. Nakita ko silang dalawa, hingal na hingal. Pero may kakaiba. Si Jessa parang wala sa sarili. Naririnig niyo ba? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ano? Sagot ko. Yung boses, sabi niya, tumatawag sa akin. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Anong sinasabi? Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa isang direksyon, sa mas malalim na bahagi ng gubat. Sumunod daw ako, hindi tayo pupunta doon, mabilis kong sagot. Hindi natin alam kung ano yan. Pero parang hindi niya ako narinig. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa direksyong tinitingnan niya. Jessa, hinawakan ko siya sa braso. Hindi safe dun. Pagtingin niya sa akin, hindi ko siya nakilala. Parang iba ang tingin niya. Parang walang emosyon. Bitawan mo ako, sabi niya, malamig ang boses. Hindi ito yung Jessa na kilala ko. Napatingin ako kay Carlo, pero halata sa kanya na wala rin siyang alam kung anong gagawin. Hindi ka pupunta doon, sabi ko, pilit na pinipigilan si Jessa. Pero bigla niyang hinila ang braso niya ng malakas. At sa isang iglap, tumakbo siya papasok sa dilim. Jessa, sabay sigaw namin ni Carlo. Hindi na kami nag-isip. Sumunod kami agad. Habang hinahabol namin siya, mas lalong nagiging kakaiba ang paligid. Yung mga puno parang mas dikit-dikit na. Yung hangin mas malamig. At yung katahimikan parang mas mabigat. Hanggang sa bigla kaming napunta sa isang bukas na lugar. Isang clearing. Sa gitna nito may lumang kubo. Mukhang matagal nang abandonado. Sira-sira na ang bubong at halos matabunan na ng mga halaman ang paligid. Pero may isang bagay na agad naming napansin. May ilaw sa loob. Mahina pero malinaw. Pumasok siya dyan, sabi ni Carlo, halos pabulong. Napatingin ako sa pinto ng kubo. Bahagyang nakabukas. Hindi maganda to, sabi ko. Pero wala kaming choice. Kung nandyan si Jessa, kailangan namin siyang sundan. Dahan-dahan kaming lumapit sa kubo. Bawat hakbang, parang mas bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may pumipigil sa amin na pumasok pero may mas malakas na nagtutulak sa amin na ituloy. Pagdating namin sa pinto, napahinto kami. May mga nakasabit na kung ano sa paligid nito. Mga anting-anting. Mga lumang tela na may kakaibang simbolo. At mga buto. Hindi malinaw kung anong klaseng buto, pero sapat para mapangilabot kami. Dapat ba talaga tayong pumasok? Tanong ni Carlo. Hindi ako agad sumagot. Pero bago pa kami makapagdesisyon, biglang sumara ang pinto. Malakas at kusa. Nagkatinginan kami. Wala na tayong choice, sabi ko, sabay tulak sa pinto. Mabigat, pero bumukas din pagpasok namin agad kaming napahinto. Hindi namin inaasahan ang makikita namin sa loob. Ang kubo hindi pala basta kubo. Mas malaki ito sa loob kaysa sa labas. At sa gitna may altar. Lumang-luma, gawa sa kahoy at bato. May mga kandilang nakasindi at sa paligid nito ay may mga bagay na hindi ko agad nakilala. Pero ang mas nakakatakot, nakatayo si Jessa sa harap ng altar. Tahimik, hindi gumagalaw. At sa likod niya nakatayo ang babaeng nakita namin sa tent. Nakatingin sa amin. Ngumiti ulit. Dumating din kayo, parang may kung anong bumalot sa buong katawan ko. Hindi ko may paliwanag, pero alam kong hindi na ito basta simpleng karanasan.
May mas malalim na nangyayari. At parang may koneksyon ito kay Jessa. Anong ginawa mo sa kanya? Galit kong tanong. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, lumapit siya kay Jessa at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Matagal ko na siyang hinihintay, sabi niya. Hindi lang kayo ang napadpad dito, biglang kumirot ang ulo ko. Parang may pumasok na alaala, hindi ko alam kung saan galing. Isang lumang kwento. Isang lugar sa maasin kung saan may nawawalang mga tao. Mga taong hindi na nakita ulit. At isang nilalang na kumukuha ng anyo ng tao. Na kumakausap sa boses ng kakilala mo. Na naghihintay ng tamang panahon. Marco, mahina ulit na tawag ng boses. Pero hindi na ito galing sa babae. Galing ito kay Jessa. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Mumiti. Parehong ngiti. At doon ko tuluyang naintindihan, hindi lang siya tinatawa. Parang pinipili siya. At baka hindi lang siya ang target. Hindi ako agad nakagalaw matapos kong makita ang ngiti ni Jessa o kung sino man ang nasa harap ko. Parang hindi na siya yung kaibigan namin kasama kanina. May kakaibang lamig sa mga mata niya, parang may ibang tumitingin mula sa loob ng katawan niya. At yung babaeng nasa likod niya nananatiling tahimik, pero ramdam ko na siya ang may kontrol sa lahat. Marco, muling tawag ni Jessa, pero ngayon mas malinaw, mas malamig. Lumapit ka. Parang may kung ano humihila sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto kong sumunod kahit malinaw na may mali. Parang may boses sa loob ng ulo ko na nagsasabing ligtas ako kung lalapit ako. Huwag kang lalapit, biglang sigaw ni Carlo, sabay hila sa akin palayo. Napabalik ako sa ulirat ko. Napatingin ako sa kanya, takot na takot siya, pero pilit siyang matatag. Hindi na siya si Jessa, bulong niya. Alam kong tama siya. Pero masakit tanggapin. Sa likod namin, biglang nagsara ang pinto ng kubo. Malakas. Parang may pumigil sa hangin. Sinubukan kong buksan pero ayaw gumalaw. Parang may humahawak mula sa kabilang side. Hindi tayo makakalabas, sabi ko, halos pabulong. Unti-unting nag-iba ang ilaw sa loob. Yung mga kandila sa altar, sabay-sabay na kumislap, parang may hangin pero walang hangin. Ang mga anino sa dingding ay nagsimulang gumalaw kahit wala namang gumagalaw na bagay. At doon ko napansin, hindi lang pala kami ang anino sa loob. May iba pa. Mas marami. Nakadikit sa dingding, gumagapang, kumikilos kahit walang katawan. Hindi tayo nag-iisa, sabi ni Carlo, naninginig ang boses. Biglang tumawa ang babaeng nilalang. Hindi malakas, pero sapat para tumago sa buong kubo. Hindi ito tunog ng normal na tao, parang pinagsamang bulong at ungol. Akala niyo ba tatakas kayo? Sabi niya, dahan-dahan. Hindi siya gumagalaw, pero parang lumalapit ang presensya niya. Hindi kayo napunta dito ng aksidente, napatingin ako kay Carlo. Pareho kaming napaisip. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang takot. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, itinuro niya si Jessa. At siya matagal nang tinatawag ng lugar na ito. Biglang kumirot ang ulo ko ulit. Parang may mga alaala na pilit pumapasok, mga eksena na hindi ko maalala kung kailan nangyari. Si Jessa noong unang beses naming pinag-usapan ang camping. Siya ang nagpilit. Siya ang nagsabing sa maasin daw. Akala ko noon, trip lang niya. Pero ngayon, hindi to aksidente, bulong ko sa sarili ko. Biglang gumalaw si Jessa. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa amin. Hindi siya nagmamadali. Parang alam niyang wala kaming mapupuntahan. Sumama ka na sa amin, Marco, sabi niya, pero hindi na iyon yung boses niya. Parang may dalawang boses na nagsasalita sabay. Napaatras ako. Hindi ikaw yan, sabi ko, kahit hindi ko alam kung naririnig pa niya ako. Biglang namatay ang ilang kandila. Mas lalong dumilim. At sa bawat pagdilim mas lumalapit ang mga anino.
Hindi na sila nakadikit sa dingding. Parang gumagalaw na sila sa sahig. Palapit sa amin. Carlo, sabi ko, kailangan nating gumawa ng paraan. Pero bago pa siya makasagot may kumapit sa paa niya. Isang anino. Humigpit. Marco, sigaw niya habang sinusubukang kumawala. Hinila siya pababa. Parang may puwersang humihila sa kanya sa sahig. Tinunuan ko siya, hinawakan ko ang kamay niya, pero ramdam ko yung bigat, hindi normal. Parang may humihila sa kanya papunta sa ilalim kahit wala namang butas. Hindi ko kaya, sigaw ni Carlo. Biglang tumawa ulit ang nilalang. Isa-isa lang kihindi, sigaw ko, sabay hila ng mas malakas. Sa isang iglap, kumalas ang anino. Napaatras kami pareho, hingal na hingal. Pero hindi pa tapos. Mas dumami ang mga anino. Mas lumapit. At si Jessa halos nasa harap ko na. Itinaas niya ang kamay niya. Parang may gustong abutin. Marco, bulong niya, mas mahina na ngayon. Parang may natitirang bahagi ng tunay na siya. Saglit akong natigil. Jessa. Sa isang segundo, parang bumalik siya. Tumakbo kayo, mahina niyang sabi. Please, pero bigla siyang napahinto. Nanigas. At unti-unting gumiti ulit. Mas malapad. Mas nakakatakot. Hindi na siya makakaalis, sabi ng nilalang sa likod niya. Parang may pumutok sa loob ng ulo ko. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Yung kaibigan ko ba ang nasa harap ko, o yung bagay na kumukontrol sa kanya? Biglang nagbukas ang lupa sa ilalim ng altar. Hindi literal na butas, pero parang may lumalim na dilim doon. Parang may ibang mundo sa ilalim. At mula doon may naririnig kaming bulong. Maraming boses. Hindi maintindihan. Pero malinaw ang pakiramdam, tinatawag nila kami. Hindi tayo lalabas dito, sabi ni Carlo, halos mawalan na ng pag-asa. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Tiningnan ko ang paligid, pilit naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. Hanggang sa napansin ko yung mga anting-anting na nakasabit. Biglang may naalala ako. Kwento ng matatanda. Mga bagay na ginagamit para protektahan laban sa mga ganitong nilalang. Agad akong kumuha ng isa. Pagkakahawak ko palang biglang napasigaw ang nilalang. Umatras siya. Sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa mukha niya. Carlo, kunin mo to, sabi ko, sabay abot ng isa pa. Ginawa niya agad. At sa sandaling iyon huminto ang mga anino. Hindi sila tuluyang nawala. Pero hindi na sila makalapit. Hindi pa tapos to, sabi ng nilalang, galit na ngayon ang boses niya. Unti-unting nag-iba ang itsura niya. Hindi na siya mukhang tao. Pero bago pa namin makita ng buo, biglang namatay lahat ng ilaw. Total na dilim. Wala akong makita. Wala akong marinig kundi ang sarili kong paghinga. At isang huling bulong, hindi kayo makakatakas, pagbalik ng liwanag wala na si Jessa. Wala na rin yung nilalang. At ang pinto nakabukas. Nagkatinginan kami ni Carlo. Hindi namin alam kung dapat ba kaming matuwa o matakot. Dahil kung nakatakas na sila saan sila pumunta. At mas importante, bakit parang pakiramdam ko, hindi pa kami pinapalaya ng lugar na ito. Hindi agad kami gumalo ni Carlo, kahit bukas na ang pinto. Parang may mali. Parang hindi ito simpleng pagkakataon para makatakas. Sa lahat na nangyari, bakit biglang magiging madali? Marco, mahina niyang sabi, lalabas ba tayo? Napatingin ako sa dilim sa labas ng kubo. Tahimik. Walang galaw. Pero yung katahimikan na yun mas nakakatakot kaysa sa ingay kanina. Parang may naghihintay. Wala tayong choice, sagot ko, kahit hindi ako sigurado. Dahan-dahan kaming lumabas. Bawat hakbang, parang mas bumibigat ang hangin. Paglabas namin, napansin ko agad, iba na ang paligid. Hindi na ito yung gubat na dinaanan namin kanina. Mas makapal ang fog.
Mas madilim. At yung mga puno parang mas baluktot, parang may sariling buhay. Hindi ito yung dinaanan natin, sabi ni Carlo. Tumango ako. Ramdam ko rin. Pero bago pa kami makapag-isip kung saan pupunta, may narinig kaming yapak sa likod namin. Mabagal. Pamilyar. Dahan-dahan kaming napalingon. At doon namin siya nakita. Si Jessa. Nakatayo sa may pintuan ng kubo. Tahimik. Hindi gumagalaw. Jessa, sabi ko, halos pabulong. Pero hindi siya sumagot. Unti-unti siyang lumapit. Isang hakbang. 2. 3. At habang papalapit siya napansin ko. May mali. Hindi siya naglalakad ng normal. Parang may hinihila siya. Pagtingin ko sa paa niya, hindi siya umaapak. Parang nakalutang. At ang anino niya hindi tugma sa galaw niya. Hindi siya yan, bulong ni Carlo, umatras. Pero hindi ako makagalaw. Jessa, kung ikaw pa yan sabihin mo, sabi ko, nanginginig ang boses. Huminto siya. Tumingin sa akin. At mumiti. Hindi yung ngiti na kilala ko. Kundi yung parehong ngiti na nilalang kanina. Bakit gusto niyo pang umalis? Tanong niya. Dito naman talaga kayo papunta. Biglang kumirot ulit ang ulo ko, mas matindi ngayon. Parang may pinipilit buksan sa isip ko. At doon may nakita akong alaala. Hindi malinaw. Pero sapat para maintindihan ko. Hindi ito unang beses. Hindi ito unang camping. Hindi ito unang pagpunta namin sa maasim. Hindi imposible, bulong ko. Napatingin sa akin si Carlo. Ano? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero may mga eksena sa isip ko, kami. Nandito. Parehong lugar. Parehong gabi. At may nangyari. Isang bagay na nakalimutan ko. O pinakalimot. Marco, anong sinasabi mo? Tanong ni Carlo, mas kinakabahan. Hindi ko agad nasagot. Kasi habang sinusubukan kong alalahanin, may narinig ulit akong boses. Hindi galing kay Jessa. Hindi galing sa paligid. Kundi sa loob ng ulo ko. Bumalik ka na, biglang nagdilim ang paningin ko saglit. At sa isang iglap, nakita ko. Ang totoo. Hindi kami basta napadpad dito. Kami ang bumalik. At si Jessa hindi siya pinili ngayong gabi. Matagal na siyang pinili. At hindi lang siya. Kasama ako. Hindi pwede, sabi ko, na paatras. Umiti si Jessa o kung ano man siya ngayon. Naalala mo na. Parang biglang tumigil ang mundo. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Carlo, nalilito na. Napatingin ako sa kanya. At doon ko napansin, si Carlo hindi siya kasama sa alaala. Wala siya doon. Marco, bakit ganyan ka tumingin? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Dahil sa loob-loob ko may isang tanong na bumubuo. Kung hindi siya kasama noon, paano siya napunta dito ngayon? Hindi ka dapat nandito, bigla kong nasabi. Anong sinasabi mo? Sagot niya, halatang nasasaktan. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang nagbago ang paligid. Parang may nag-shift. Yung gubat na wala. At napalitan ng parehong kubo. Pero iba na. Mas luma. Mas sira. At sa loob nito may mga tao. 3. Nakaupo. Nakatali. At kami yon. Mas bata. Mas takot. Hindi totoo, bulong ni Carlo. Pero alam kong totoo. Pinapanood namin ang sarili namin. At sa eksenang iyon may babaeng papalapit. Pareho. Parehong nilalang. At isa-isa niyang kinausap ang 3 nakatali. Hanggang sa huminto siya sa harap ko, yung mas batang ako. At doon ko narinig. Pipili ka, mananatili ka o babalik ka. Napahawak ako sa ulo ko.
Hindi ko matandaan to, pero pilit bumabalik ang alaala. Yung takot, yung dilim, at yung desisyon. At doon ko naalala. Pinili kong umalis. Pero may kapalit. Kailangan kong medalhin pabalik. Hindi sabi ko, nanginginig. Unti-unting napatingin ako kay Carlo. Hindi ko gustong isipin. Pero siya ba? Marco, anong nangyayari? Tanong niya, nanginginig na rin. Hindi ko kayang sumagot. Dahil kung tama ang iniisip ko. Hindi siya basta kaibigan. Siya ang kapalit. At ngayon binalikan ako ng lugar na ito. Para kunin kung ano ang dapat ay matagal nang naiwan. Biglang tumawa si Jessa. Naalala mo na hindi ka nakatakas, Marco. Pinahiram ka lang ng oras. Parang biglang nawala ang lakas ko. Hindi ito simpleng laban. Hindi ito simpleng takot. Ito ay isang bagay na matagal nang nagsimula. At ngayon dumating na ang paniningil. Unti-unting naglaho ang eksena. At bumalik kami sa gubat. Pero hindi na ako pareho. Hindi na ako sigurado kung may paraan pa para makalabas. At mas nakakatakot, hindi na ako sigurado kung dapat pa ba. Dahil kung lalabas ako may kapalit ulit. At kung mananatili ako dito na magtatapos ang lahat. Napatingin ako kay Carlo. Hindi niya alam. Wala siyang ideya. At ako ang may desisyon. Marco, sabi niya, lalabas pa ba tayo? Hindi ako agad sumagot. Sa halip, napatingin ako sa dilim. At sa loob-loob ko may isang tanong na paulit-ulit. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Isasakripisyo mo ba ang kaibigan mo para makaligtas? O pipiliin mong manatili kahit hindi mo alam kung anong mangyayari? At sa tingin mo ba makakaligtas pa ba kami dito? Hindi ko agad nasagot si Carlo. Nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unting bumibigat ang lahat sa loob ko. Alam ko na ang totoo. Alam ko na kung bakit kami nandito. At higit sa lahat alam ko kung ano ang hinihingi ng lugar na ito. Marco, bakit ka tahimik? Tanong niya, nanginginig na ang boses. Gusto kong magsinungaling. Gusto kong sabihin na makakalabas kami pareho. Pero hindi ko magawa. Dahil sa kaibuturan ko, ramdam kong hindi iyon ang mangyayari. Carlo, mahina kong sabi, kung may mangyari huwag kang lilingon. Anong ibig mong sabihin? Agad niyang sagot. Hindi ko na siya sinagot. Dahil sa likod namin, unti-unting bumabalik ang presensya. Yung lamig. Yung bigat sa hangin. Yung pakiramdam na parang may mga matang nakatitig sa'yo mula sa dilim. At sa harap namin, nakatayo si Jessa. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya nagsasalita. Pero ang katawan niya unti-unting tumataas mula sa lupa. At sa likod niya, parang may bumubuo. Isang anino. Mas malaki. Mas madilim. Mas totoo. Oras na, bulong ng boses na sabay naming narinig, pero hindi namin alam kung saan galing. Biglang nagbago ang paligid. Parang bumalik kami sa loob ng kubo. Pero ngayon, wala nang ilaw. Tanging ang altar lang ang maliwanag, parang may sariling liwanag mula sa ilalim. At doon ko naramdaman, ito na. Ito ang lugar kung saan kailangan kong pumili ulit. Pipili ka, bulong ng boses, mas malinaw na ngayon. Pero sa pagkakataong ito walang babalik. Napapikit ako sandali. Huminga ng malalim. At sa wakas nagsalita. Ako na lang. Biglang natahimik ang lahat. Marco, sigaw ni Carlo. Anong ginagawa mo? Hindi ko siya tinignan. Dahil alam kong pag tinignan ko siya baka magbago ang isip ko. Hindi siya kasama dito, sabi ko, pilit pinatatag ang boses ko. Ako ang bumalik. Ako ang may utang. Unti-unting lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Parang may sumasang-ayon. Parang may natutuwa.
Hindi pwede yan, sigaw ni Carlo, hinila ako palayo. Hindi kita iiwan dito. Dayan ko siya tinignan. At sa unang pagkakataon mula kanina nakita ko ang takot sa mata niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Carlo, sabi ko, hindi mo naiintindihan. Hindi ko kailangan maintindihan, sagot niya. Hindi kita iiwan. Biglang kumalo ang anino sa likod ni Jessa. Mas lumaki, mas lumapit. At sa isang iglap, hinila si Carlo. Marco, sigaw niya habang nawawala sa dilim. Hindi, sigaw ko, tumakbo papunta sa kanya. Pero nahuli na. Nawala siya sa anino. At sa sandaling iyon may pumutok sa loob ko. Galit, takot, at desperasyon. Hindi pwede, sigaw ko. Hinablot ko ang isa sa mga anting-anting sa altar at hinawakan ito ng mahigpit. At sa unang pagkakataon hindi ako umatras. Lumapit ako. Diretso sa anino. Sa nilalang. Gusto mo ako, sigaw ko. Ako ang kunin mo. Biglang tumigil ang lahat. Parang nagulat ang nilalang. Hindi ganun ang laro, sabi ng boses, pero may kakaibang tono, parang nagbago. Wala akong pakialam sa laro niyo, sagot ko. Tapos na to. Itinaas ko ang anting-anting. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Hindi sobrang liwanag, pero sapat para matamaan ang anino. Napaatras ito. Sumigaw. Hindi malakas, pero sapat para maramdaman ko ang sakit nito. Marco, mahina kong narinig. Napalingon ako. Si Carlo. Nasa gilid. Nakahiga. Buhay pa. Hindi ko na inisip. Tumakbo ako papunta sa kanya. Hinila siya palayo sa gitna. Bumangon ka, sabi ko. Hindi ko kaya, mahina niyang sagot. Kayang-kaya mo, sigaw ko. Sa likod namin, bumabalik ang anino. Mas galit. Mas malakas. Pero hindi na ako natakot. Sabihin mo kung paano matatapos to, sigaw ko sa dilim. Sandaling katahimikan. At pagkatapos, hindi mo ito matatapos pero pwede mong palitan. Napahinto ako. Palitan. Dalawa ang kinuha, dalawa ang kailangan, biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi bulong ko. Pero alam ko na ang ibig sabihin. Hindi sapat ang isa. Kailangan dalawa. Napatingin ako kay Carlo. At napatingin siya sa akin. At sa mata niya parang naintindihan niya. Marco, sabi niya, mahina pero malinaw. Kung ito lang ang paraan, umiling ako agad. Hindi. Hindi kita hahayaan, pakinggan mo ako, putol niya. Kung hindi tayo gagawa ng desisyon, pareho tayong mawawala. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero ang anino palapit na. At least dagdag niya, pipili tayo. Napapikit ako. At sa huling sandali gumawa ako ng desisyon. Hinawakan ko siya sa balikat. At the count of 3 tatakbo ka palabas. Ano, 1 Marco, 2 hindi, 3. Tinulak ko siya. Palayo. Papunta sa liwanag ng pinto na biglang lumitaw. At bago pa siya makabalik, tumalikod ako. Humarap sa anino. Ako na lang, sabi ko. At sa pagkakataong ito tinanggap ko na. Biglang sumugod ang dilim. Nilamon ako. Walang sakit. Walang sigaw. Kundi katahimikan. At pagkatapos wala na. Pagdilat ng mata ni Carlo. Nasa labas na siya ng gubat. Umaga na. Parang walang nangyari. Pero sa kamay niya may hawak siyang anting-anting. At sa likod niya wala si Marco. Lumipas ang mga araw. Bumalik siya sa normal na buhay. Pero hindi na siya pareho. Dahil gabi-gabi naririnig niya ang isang boses. Carlo, at minsan sa salamin may aninong nakatayo sa likod niya.
Ngumiti. At sa isang gabi napansin niya, hindi na siya nag-iisa sa refleksyon. Dahil sa tabi niya may nakatayo. Isang lalaki. Maputla. Tahimik. At unti-unting gumiti. Si Marco. Hindi agad nakabalik sa normal si Carlo matapos ang gabing iyon sa maasin. Kahit pasabihin ng isip niya na nakaligtas siya, iba ang sinasabi ng pakiramdam niya. May bahagi sa kanya na naiwan doon o baka may bahagi na sumama sa kanya pauwi. Sa unang mga araw, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na bangungot lang ang lahat. Na baka pagod lang siya o epekto lang ng takot. Pero bawat paggising niya sa umaga, dala pa rin niya ang parehong bigat sa dibdib. At tuwing sumasapit ang gabi, doon na nagsisimulang bumalik ang mga alaala. Yung kubo, yung anino, at si Marco. Hindi niya makalimutan ang huling sandali, yung paraan ng pagtulak sa kanya palayo, yung tingin na parang alam na niya na hindi na siya makakabalik. Hindi niya matanggap na ganun na lang natapos ang lahat. Sinubukan niyang balikan ang lugar. Pagkalipas ng ilang araw, naglakas loob siyang bumalik sa maasin, umaasang makikita niya ang kahit anong bakas. Pero pagdating niya doon, parang wala siyang makitang pamilyar. Yung gubat na pinuntahan nila parang ibang-iba. Mas tahimik pero hindi na kasing bigat ng pakiramdam. Walang kubo, walang altar, walang kahit anong palatandaan na may nangyari doon. Parang nilinis ng lugar ang sarili nito. Tinakpan ang lahat. Hindi pwedeng ganito lang ibulong niya sa sarili habang naglalakad sa parehong trail na dinaanan nila. Pero habang mas tumatagal siya doon, mas lalong nagiging malinaw, ayaw siyang pabalikin ng lugar. At marahil hindi na niya kailangang bumalik. Dahil may dala na siyang bahagi nito. Pagbalik niya sa lungsod, sinubukan niyang ipagpatuloy ang normal na buhay. Pumasok sa trabaho, nakipag-usap sa mga kaibigan, ngumiti kahit hindi sigurado kung totoo pa ba yung nararamdaman niya. Pero may mga bagay na hindi na mawawala. Tulad ng mga gabi na bigla siyang magigising ng 3:00 ng madaling araw, pawis na pawis, kahit malamig ang paligid. Tulad ng mga sandaling mararamdaman niya na parang may nakatingin sa kanya mula sa likod, kahit mag-isa lang siya sa kwarto. At higit sa lahat yung boses. Sa una, akala niya guni-guni lang. Pero paulit-ulit itong bumabalik. Mahina. Halos bulong. Carlo, unang beses niya itong narinig, napatalon siya sa kama. Sinilip niya ang buong kwarto, pero walang tao. Walang kahit anong kakaiba. Pero habang tumatagal nasanay siya. Hindi na siya nagugulat. Hindi na siya sumisigaw. Nakikinig na lang siya. At minsan sumasagot. Marco, ikaw ba yan? Walang sagot. Pero may pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, habang nakatayo siya sa harap ng salamin, napansin niya ang sarili niya. Parang may nagbago. Hindi sa itsura kundi sa pakiramdam. Parang may kulang. O may sobra. Habang nakatitig siya sa sarili niya, bigla niyang napansin, may gumalaw sa likod niya. Mabilis. Parang anino. Agad siyang napalingon. Wala. Pagbalik niya ng tingin sa salamin nandoon ulit. Mas malinaw na ngayon. Isang hugis. Isang tao. Nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon, wala pa rin. Pero sa salamin nandun pa rin. At doon niya nakita. Ang mukha. Maputla. Tahimik. At unti-unting gumiti. Si Marco. Napaatras si Carlo, halos matumba sa gulat. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Dahil sa kabila ng takot may bahagi sa kanya na natuwa. Buhay ka pa, mahina niyang sabi. Sa salamin, hindi nagsalita si Marco. Pero gumalaw ang labi niya. Parang may sinasabi. Hindi marinig. Pero malinaw ang isang bagay, hindi siya malaya. At marahil hindi na rin si Carlo.
Simula noon, mas lalong naging kakaiba ang mga nangyayari. May mga araw na mawawala siya sa sarili, parang naglalakad, kumikilos, pero hindi niya maalala pagkatapos. May mga gabi nagigising siya sa ibang lugar sa bahay, hindi alam kung paano siya napunta doon. At minsan may mga bagay sa kwarto niya na gumagalaw kahit walang dahilan. Unti-unti niyang naiintindihan. Hindi natapos ang lahat noong gabing iyon. Hindi natapos sa sakripisyo ni Marco. Dahil ang lugar na iyon hindi lang kumukuha. Nag-iiwan din isang marka, isang koneksyon, isang pinto, at si Carlo ang naging tulay. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Marco, sabi niya habang nakaharap sa salamin. Kung nandyan ka, magpakita ka. Tahimik. Walang nangyari. Pero ilang segundo ang lumipas, biglang nagdilim ang ilaw. At sa salamin, hindi na siya ang nakikita niya, kundi yung kubo, yung altar. At si Marco, nakatayo sa gitna, nakatingin sa kanya. Hindi pa tapos, sabi ng labi nito, kahit walang tunog. At sa likod ni Marco may anino. Mas malaki, mas madilim, mas buhay. Parang naghihintay. Biglang bumalik ang ilaw. At nawala ang lahat. Napahawak si Carlo sa salamin, hinihingal. Hindi na siya makakatakas. Hindi na siya babalik sa dati. At ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung kailan siya babalikan ulit ng lugar na iyon. O kung kailan siya tuluyang kukunin. Sa huling gabi, bago matapos ang kwento, nakaupo si Carlo sa kama, tahimik lang, nakatitig sa kawalan. Hindi na siya lumalaban. Hindi na siya nagtatago. Parang naghihintay na lang. At sa likod niya, unti-unting lumitaw ang isang anino. Hindi sa salamin, kundi sa totoong mundo. Dahan-dahang lumapit. At huminto sa likod niya. Carlo, mahinang bulong. Napapikit siya. At sa unang pagkakataon, bumiti siya ng bahagya. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil alam niya dumating na. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Carlo pagkatapos nito? Sa tingin mo ba makakatakas pa siya o siya na ang susunod na mawawala? I-comment mo ang opinion mo, at kung gusto mo ng part 2 o mas malalim pang kwento, sabihin mo lang.